init talaga. Ganito ako, guys. Mamaya, kanina alam mo ba? Ginagano ko sipon ko. Kala ko sipon yung pala tumutulo ng ganon. Guys, ako ni Mami, pag ganon, para siyang aligaga. Guys, na naman para ako sinapak ni Pacman. Hello mga mommies, napa-order nga talaga ako nitong sobrang cute na keychain. Tapos nilagay ko nga dito sa badminton bag ni Kyle. Natanggal nga din sa akin ni Kyle yan nung nakita niya paano ba naman kasi pang girl nga daw to, juice ko po. Tapos nga naming maligo, pumunta nga kami dito sa may Alpha Mart. Crave nga kasi si Kyle sa steak, kaya naman ito naghanap talaga kami ng daddy niya. Una nga talaga kaming naghanap sa may Osay. Kaso ubus na nga daw at mabilis daw talagang maubos yun. Kaya naman nagbaka sakali nga kami ng daddy ni Kyle dito. Tapos ayun, may nabili kami kaya naman kinuha na nga kaagad ng daddy ni Kyle. Pagdating namin dito, niluto na agad yan ng daddy niya. Kakain lang yan pero sanay na sanay kasi talaga si Kyle kumakain ng midnight snack. Kaya kailangan talagang kumayod. Paano ba naman kasi hindi nga pwede na tamad-tamad, lalo na kung ganito nga kagastos yung anak mo. Dati hindi talaga kumakain si Kyle ng beef. Pero nung napatikim nga siya ng daddy niya, ako ayaw na nga talaga niya yang lubayan. Yung dati ngang hindi kinakain ni Kyle ngayon, kinakain na nga niya yan. Buti na nga lang talaga itong VIP na nabili namin ng daddy ni Kyle malambot at hindi siya makunat. Tapos sa pinakagitna niya, meron nga siyang bone marrow, kaya naman talagang naubos ni Kyle yung kanin niya na dapat papapakin niya lang talaga yan. Bigla na lang nagpakuha nga si Kyle ng rice juice ko po. Nawal ko na nga lang talaga siya, paano ba naman kasi gabi na nga, baka nga kako mapano siya. Ang lakas-lakas kasi talagang kumain niya. Hirap lang talaga kapag nagka-crave itong si Kyle, pero yung tagaluto at tagabili naman yung daddy niya. Da-diet pa yung si Kyle pero ang lakas kumain sa gabi. Tapos ngang kumain ni Kyle, papahidan ko nga siya nitong Vaporub. Galing lang din talaga to sa affiliate ko. So ayan, ang saya lang dahil hindi na rin talaga ako bumili dahil kailangan din talaga namin to, lalo na nga ni Kyle. May sipon kasi talaga si Kyle, Vicks Vaporub nga yung ginagamit ko sa kanya. Ngayon, nilagyan ko siya sa may likod niya, sa ilong, sintido, dibdib, tapos sa talampakan niya. Sanayan ko na kasi talaga yun. Tapos nung 12 PM na nga ng tanghali, sinundo na pala namin si Kyle sa training nila. Nung nasa e-bike na nga siya, grabe, bigla nga talagang tumulo sa kanya yung red na to. Paano ba naman kasi, madalas talaga pag sobrang init, nabalungoy-ngoy nga talaga si Kyle. Kulat nga ako, dapat may dadaanan pa talaga kami nun, pero kinabahan na naman nga ako, juice ko po. Sabi nga ni Kyle, hindi pa daw ba ako sanay dahil nagmana nga talaga siya sa daddy niya. Pag sobrang init talaga, ganyan yung nangyayari sa kanila. Kanina nga daw sa e-bike, akala niya nga sipon lang, kaya naman sininghot daw talaga niya. Pero bigla nga daw may tumulo at nakita niya nga kaagad sa kamay niya yun. Nasa e-bike pa nga kami, binasa ko nga itong lampi niya, pati na rin yung mukha niya. Buti na nga lang talaga at may natira pa siya tubig sa tumbler niya at malamig pa nga yun. Bali, hindi ko muna nga pinakain si Kyle at sabi ko para mahimasmasan nga siya, pinaliguan ko na nga siya dito. Medyo mainit nga yung tubig na lumalabas dito sa gripo. Kaya naman kumuha nga ako ng yelo para maibabad na muna dito. Baka kasi talaga yung init ngayon, kaya naman ganito yung ginawa ko para maginhawaan talaga si Kyle. Ako na nga yung nagpaligo kay Kyle para nga mas mabilis at makapagpahinga na nga siya. Habang yung daddy naman niya, binabad yung lampen at yung damit niya kanina. Para nga daw hindi na rin kami talaga mahirapang maglaba. Natitingala ko nga lang si Kyle dyan, paano ba naman kasi may tumutulo pa nga din talaga. Punasan ko na pati yung loob, pero sabi ng daddy niya, wag ko nga daw punasan, hayaan ko lang. Ay, kusa naman daw mawawala yun. Bumaba nga yung daddy ni Kyle dito sa kwarto, tapos pinainom na nga rin si Kyle ng maraming tubig. Alam nyo naman, pagdating kay Kyle, kabado talaga kami ng daddy niya. Pero yung daddy niya, sanay naman na nagkakaganito siya, pati na rin kay Kyle. Pero ako hanggang ngayon, hindi pa rin talaga. Uminom na nga rin ako, paano ba naman kasi kinabahan ako at uhaw na din talaga ako. Iniisan ko na nga din pala si Kyle dito habang tuwang-tuwa. Lalamig na nga daw kasi siya. Basta, automatic na pagkatapos nga maligo ni Kyle at kahit nandito nga lang siya sa kwarto, etong Hegger Baby nga na mosquito repellent yung ini-spray ko sa kanya. Lagay nga lang din pala ako dito ng konting powder kay Kyle, tapos binihisan ko na nga rin siya ng sando. Yung nasa bahay lang talaga si Kyle, panjama talaga yung sinusuot ko sa kanya. Tapos sa suklay naman, siya na yung gumagawa nun, tapos inisprayan ko nga lang siya sa kamay niya ng alcohol. Dikan ko pa nga makalimutan, pinaalala lang sa akin ni Kyle na hindi ko pa nga daw siya nilalagyan ng ointment. Ito kasi ang kamay ni nanay na rash cream yung nilalagay ko sa kanya. Alam niyo naman yung balat ni Kyle sobrang sensitive, kaya naman ito lang talaga yung nilalagay ko sa kanya. Maya nga tinawag ako ni Kyle at may tumutulo na naman nga daw sa kanya, juice ko po. Sabi ko nga sa kanya, wag niyang aanuhin yung ilong niya, baka ma-irritate pa kasi. Natitingala ko nga lang siya, gaya ng sabi ng daddy niya. Tana nga siya sa CR para daw maghilot
hinihilamos siya. Tapos nagpunas na nga siya dito sa may towel niya. Hindi din kasi talaga mapakali si Kyle kaya madalas talaga niyang pinupunasan to. Nahiga ko na nga lang si Kyle dito, nandito rin pala si Stanley. Tapos sabi ko nga mag-iPad na muna siya, maya-maya matutulog din siya. Kita nga ni Stanley at kanina yung kuya Kyle niya, kaya naman ito pinuntahan niya nga sa kwarto at tinignan niya nga at kinamusta niya. Wang tawa talaga kami kasi tinatanong niya nga dyan yung kuya Kyle niya kung okay na ba. Mabas na nga muna din ako pagkatapos ko nga asikasuhin si Kyle dahil dito ko na nga lang siya pakakainin. Kuha nga lang ako ng pagkain dito nung una nga ayaw pang kumain ni Kyle dahil wala nga daw siyang gana. Nakatapos-tapos nga lang din kasi talaga magluto ng daddy ni Kyle. Nung natikman nga ni Kyle yung ulam, sarap na sarap siya at naubos niya nga talaga yung rice pati na rin yung ulam na to. Buwan ko na nga din para si Kyle dito para mas mabilis ngang makakain. Kung kinahapunan naman, nagpaalam nga ako sa kanila ng daddy niya na magja-jogging ako. Pero kahit nagpaalam ako, bantay ko pa rin sila dahil nandoon nga sila sa kabila. Nung magdidilim na nga, sinundan nga nila ako ng daddy niya tapos nag-walking nga sila. Di rin kasi pwede masyado magpagod si Kyle dahil bukas nga may training pa nga siya. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye!